Magandang gabi mga kasari. Gabi ng mga kasari, mga mag 9 ng gabi. Nakasirado lang ang ating tindahan. Kaya sobrang busy tayo sa araw mga kasari. Ngayon ang time ko makapag-vlog. Mga kasari, marami kasing nagtatanong sa akin nakarang video, nakarang kong upload, na problema daw sila. Ilang taon na daw sila magtitinda pero wala pa rin nangyari sa kanilang mga tindahan. Kaya nung tinanong ko sila kung anong dahilan, sabi nga, ano ang punan? Sabi nila mga kasari, ang punan daw nila ay 5-6, 20% daw ang tubo. Kaya naisipan ko mga kasari gawaan ito ng video. Kasi mga kasari, sa totoo lang, nasubukan ko rin yan noon. Nung simula kami mag sari-sari store noong 2011, utang yung punan ng mga kasari. Nasubukan ko yan. Ang punan namin noon 10,000, 5 section mga kasari. Pero talagang ang hirap palaguin mga kasari dahil sa 5-6. Kaya nung natapos ko yung utang ko na yun, hindi na talaga ako umutang uli. Kasi nung SFFC ko katagalan, nung tumagal na, kinukompute ko, napakalaki ng lugi pala ng kung sa 5-6 tayo kumukuha ng punan. Bakit? Ito ang dahilan mga kasari, ano? Kukuha tayo ng 5-6, halimbawa 10,000. Ang tubo ng 2,000 mga kasari. Mamili tayo sa labas. Diba? Punta tayo ng mga malaking grocery. Sa labas tayo mamili para ititinda natin. Kung wala tayo sasakyan, mamasahe tayo. Kung may sasakyan tayo, kailangan tayo ng gasolina. Expenses na yung mga kasari. Tapos, yung inutang natin ng pera, 20%, pagdating sa bahay, yung stock na nabibili, magkano natin ibibinta yon? Pag ikaw ay retail, sari-sari store, ibibinta mo lang ng 10% hanggang 20%. Yun ang binibinta natin yan. Bihira lang nagbibinta ng 25% hanggang 30%. Bihira lang yung makasari. Lalo na kung ikaw ay maraming kalaban. Ngayon, ay yung stock na binibili mo ng, ay yung pera na inutang mo ng 20%. Binili mo ng stock. Tapos yung stock na binili mo, ibibinta mo lang ng 10 hanggang 20%. Wala ka ng tubo doon makasari. Di ba? Binili mo ng puhunan mo 20%. Tapos yung stock mo, yung binamili mo na yung stock mo, bininta mo ng 15 hanggang 20%. Kasi hindi ka pwedeng magbinta ng 25% hanggang 30% dahil marami kang kalaban. Lalo na kung halimbawa may kompetensya ka. Tapos, lalo na pagkasimula mo pa lang, magbibinta ka ng 25% para may tutubuin ka lang na 5%. Kasi 20% na inutang mo yung pera eh. Kailangan mo ibinta ng 25% hanggang 30% para tutubo ka. Eh yung katabi mo makasari, sarili lang pera yon, hindi sila lang utang. Kaya ang stock nila binibinta nila ng 10% hanggang 20%, yung iba 15%, yung iba 10%. Kaya hindi mo kayang habulin yung presyuhan ng katabi mo makasari. Kung habulin mo yung 20%, wala ka pa rin tubo doon. Kasi yung pera na ginamit mo, 20% mo inutang. Tapos yung stock mo, bibinta mo ng 20%. Para ka lang niluloko mo yung sarili mo. Sasayang ka ng araw, nagsasayang ka ng pagod. Di mo na namalayan yung puhunan mo, unti-unti nang nababangkrap. Kasi sa 5-6 kasi mga kasari, di ba? Di naman siguro yung baguhan sa atin, ang 5-6, lalo pag Bombay. Kung tinatawag sa Manila, Bombay, araw-araw na niningil yan. Kung magkano araw-araw mo. Kung baga yung di ka pa kumita isang araw, sinisingil ka na ng pinagkautangan mo. Kaya yung binta mo nakarang araw, halimbawa, buminta ngayon, yung iba, pambayad mo kinabukasan, bali wala kang tubo nun makasari. Wala ka talagang tubo kasi yung puhunan mo 20%, ibibinta mo rin 20%, wala ka talagang tubo nun kahit anong gagawin mo dun. Kaya luging-lugi ka na sa simula pa lang luging-lugi ka na. Kaya nagugulat yung iba,
Sabihin ng iba, ilang taon ako nagtitinda. 20 years, 10 years, ganun pa rin ang tindahan ko. Kasi hindi nila yung iniisip mga kasari, hindi nila yung iniisip yun. Ang iniisip nila, paano na mababayaran yung inutang na araw-araw. Yun ang iniisip nila. Pero hindi na iniisip kung kumita ba yung sari-sari store nila, yung negosyo nila. Kaya karamihan dyan, nababankrupt. Hindi ko naman pinagmamayabang mga kasari. Ang dami kong kasabayan nun. Nagsimula 2011. Yung iba, nauna pa nga sa akin eh. Una pa sa akin ang tindahan. Pero yung mga kasabayan ko na yun, karamihan nagsirado yung tindahan nila hanggang ngayon. Yung iba, nandyan pa rin. Pero ganun pa rin sila. Hindi umangat. Kumbaga, hindi lumalago yung kanilang sari-sari store. Dahil sa, siyempre, umaasa sila sa 5-6. Araw-araw kinukuha ang tubo. Ganun ang sistema yan mga kasari. Kaya habang tumatagal, pabaon ng pabaon yung utang mo. Ang kumikita, yung nagpa 5-6, tayo namumuhunan, tayo naghihirap, wala tayong kinikita. Kaya simula nung makasari nung nagkautang ako, hindi na talaga ako umulit nun. Binayaran namin yon. Nung nabayaran na namin, hindi na kami umutang ng puhunan ng 5-6. Sinisikap ko na sarili namin pera na paikutin. Hanggang ngayon, managkautang man ako pero hindi na sa 5-6 makasali. Doon ako sa stock. Kagaya nito mga sigarilyo. Kagaya nito. Ang bayaran namin ito makasari 1 week mahigit. 7 days yan. Balik kumbaga, pagbalik nila, lahat ng produkto na pagbalik nila, kung di mo maubos, kunti na lang, baliwala na akong puhunan doon, inuutang ko ng 1 week. Kagaya ng mga kape, halos lahat ng produkto, utang yan. Pero, at least alam ko kung magkano papatungan ko. Kaysa kukuha ka doon sa 5-6, hindi mo alam kung, lalo na kung hindi ka mabusisi mag-compute, kung kumikita ka ba, ang inisip mo paano ka buminta. Kung di mo alam, nalulugi ka na pala doon sa inutang mo ng 5-6. Kaya sa mga kasari-sari store ko dyan, hindi ko nire-recommend sa inyo yung 5-6 na puhunan sa tindahan. Hanggat maaari mga kasari, kahit 5,000 lang yung puhunan nyo, 5,000. Basta sarili yung pira yan. Halimbawa, namimili kayo halagang 5,000. Ang unahin yung mapas moving na paninda. Yung needs ng tao araw-araw. Diba, yung noodles, lahat sabon, yun yung bibili nyo kahit paunti-unti lang. Basta sarili yung pira. Yan yung pinaka number 1 tips ko sa inyo. Puso yung lumago yung sari-sari store nyo. Huwag yung uutang kayo para lang makapagtinda. Hanggat maaari mga kasari, huwag nyong gawin yan kung gusto yung lumago yung tindahan nyo. Kaya yung iba na napayuhan ko, yun, unti-unti silang lumago kasi hindi na sila lumutang eh. Yung masok ko dito, kaya sabi ko sa kanila, kaya ganun nangyayari sa inyo kasi di nyo alam yung ang inisip nyo kasi paano bayaran yung utang araw-araw. Pero yung sa totoo lang, ang pinapayaman nyo yung inuutangan nyo. Kaya sana may natutunan kayo sa ating video ngayon mga kasari. Maraming salamat sa suporta. Kung bago kang viewers dito sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like para mo lagi kayo update kung may bago kong upload. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi uli. Bye bye.